Service. Ang tagintig ng FM At lakas ng AM. sa iisang himpilan Pinagsanib na puwersa. para sa mas malawak Mas maraming mararating. at mas maraming maaabot ng impormasyon. At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide. Trending issues na pinag-uusapan. World News in 5. Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Siksik sa impormasyon. Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radio Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. Radyo Pilipinas World Service. Sports Radio. Radyo Magazine. Serbisyo Publiko. AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes. Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS. Libre to ha? Walang bayad? Oo, walang bayad! I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your General Information Station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio. Radyo Pilipinas World Service. Ang tagintig ng FM At lakas ng AM. sa iisang himpilan Pinagsanib na puwersa. para sa mas malawak Mas maraming mararating. at mas maraming maaabot ng impormasyon. At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide. Trending issues na pinag-uusapan. World News in 5. Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Siksik sa impormasyon. Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radio Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. Radyo Pilipinas World Service. Sports Radio. Radyo Magazine. Serbisyo Publiko. AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Anak, totoo ba tong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas? Fake news yan! Mali! Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit. Fake news yan! Mali! Nakita ko sa TikTok kanina. Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan. Fake news yan! Mali! Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online. Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwalaang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito. Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito. Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahina-hinala ang website link nito. Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine. Bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako! Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school. Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo. Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko. Huwag! Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy! Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Magazine. 1278 AM. 2:00 na. Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, 2:00 ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. 2:00 na, Golden Heart na. Mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang May Puso at Malasakit para sa seniors. Ito ang Golden Heart Puso para sa Seniors Season 2, hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan ang ating live streaming sa Radyo Magazine, 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maaari din kayo mag-iwan ng mensahe sa comment section na ating Facebook Live. Ako si Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Makakasama ninyo ako sa buong Season 2 ng Golden Heart, Puso para sa Seniors. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin sina Mr. Alan Alanige, Officer in Charge ng Presidential Broadcast Service, at Miss Marinela A. Texon, Station Manager ng Radyo Magazine. Mga ka-Golden Heart, kapag may concern tungkol sa Senior Citizen ID o kaya mga benepisyo at diskwento, social pension, at iba pang programa para sa nakatatanda, kadalasan ay ang Office for Senior Citizens Affairs o OSCA ang unang nilalapitan ng ating mga senior citizens. Bilang tanggapan na itinatag sa bawat bayan at munisipyo, malaki ang ginagampanan ng OSCA sa pagsisikap ng mga LGU na tiyaking napaparating ang mga serbisyo at programa ng gobyerno hanggang sa kasuk-sulok-sulokang lugar. Dahil dito, napakahalaga rin ang papel ng Department of the Interior and Local Government o DILG bilang pangunahing ahensya na gumagabay sa mga LGU para mas maging responsive, accessible at senior-friendly ang mga serbisyo para sa mga nakatatanda. At ngayong araw nga ay aalamin natin kung paano nagtutulungan ang DILG, mga LGU at mga OSCA para matiyak na walang older person ang naiiwan. Kaya para palawakin pa ang ating talakayan, makakasama natin sa studio
si Mr. Emmanuel H. Burgos, Local Government Operations Officer for Bureau of Local Government Development, DILG. Magandang hapon po, Madam Chair. Magandang hapon. Magandang hapon Nako, at kami nagpapasalamat at napaunlakan tayo ng DILG sa ating talakayan sa oras na ito. At matagal na kayo sa DILG? Nagsimula ako, Chair, sa DILG back in 2017. No? At inumpisan ho nating hawakan yung mga programa ng OSCA or ng Senior Citizen mula noong 2023. At mula po noon, tayo po ay aktibo na naglalabas ng mga pulisiya kung saan tutulungan po natin yung ating mga LGU kung paano nila palakasin yung kanilang mga Office of the Senior Citizens Affairs, maging yung kanilang mga iba't ibang opisina pa na pwede pang tumulong sa mga OSCA natin para mas lubos nilang maibigay yung mga serbisyo para po sa ating mga nakakatanda. Yeah. So, Mr. Eman, tamang-tama talaga na ikaw ang aming bisita ngayong araw na to para sa kaalaman ng ating mga senior citizens. At pwede bang malaman natin kung ano ba talaga ang papel ng DILG tungkol sa mga programa para sa mga senior citizens? Una-una po dyan, no, ang DILG po ay naatasan, no, na i-supervise or maging oversight po ng LGU pagdating ho sa mga pagbibigay nila ng serbisyo sa mga na kanila nasasakupan. Po, kasama ho dyan yung peace and order, kasama rin po dyan yung pagpapalakas ng kanilang mga kakayanan sa pagbibigay ng serbisyo, at kaugnay po sa mga senior citizen, no, binigyan po ng mandato ng RA 9994 nung inamen ho yung ating nakaraang mga batas na RA 7432 kung saan ang ating po mga LGU ay dapat magtatag, no, mag-establish ng Office of the Senior Citizens Affairs, maging ng kanilang mga Senior Citizen Center, no. Ito po yung isang malaking programa dapat po na ginagawa ng ating LGU upang magkaroon ho ng point person o point office ng ating mga national government, particularly po ang ating NCSC, upang patuloy po na maibigay yung mga programa mula sa national hanggang sa baba po natin. Para yung aming mandato ay talagang magampanan namin. So paano naman na minomonitor ang bawat munisipyo o lungsod sa bansa na gumagana? Na namomonitor ba, natitingnan ba kung gumagana itong mga opisina ng Senior Citizens Affairs? Tinatawag natin na OSCA. Opo, Marami ho tayo kaparaanan, no, kung paano natin minomonitor yung ating LGU pagdating sa kanilang compliance sa Office of the Senior Citizens Affairs. Unang-una na po dyan yung ating SGLG, at kamakailan lamang po naglabas din ho tayo ng advisory upang tiyakin kung nasusunod ba yung ating mandato ng binigay sa kanila sa pagtatayo, no, ng Office of the Senior Citizens Affairs. At base ho sa ating datos, kahapon, meron po tayong mahigit kumulang 1,000 LGUs na po ang nakapagtatag ng kanilang mga OSCA. Karamihan po dito ay of course mga opisina na, at iba naman po ay mga focal person. So ito po yung ating patuloy na ginagawa sa ating pong tanggapan upang patuloy po ma-ensure na ating pang LGU po ay sumusunod sa sinasabi po ng batas natin. Yan ang ginagawang pagmomonitor. Mga malaki pa ba ang porsyento ng mga munisipyo, mga city or municipality na walang OSCA? Sa kasalukuyan po, medyo challenge pa po sa atin, no, na sa ating mga LGU yung pag-establish ng mga OSCA. Dahil sa sinabi po sa ating batas na kailangan ho yung mga OSCA natin ay dapat po under ng local chief executive. No, dapat po ay meron direktang patnubay yung ating mga mayors, ating mga LCEs. Pero meron ho tayong mga nakukuhang reports din na yung mga OSCA natin ay nasa ilalim ng LSWDO. Pero malinaw po sa batas na kailangan po ng OSCA ay dapat po nasa ilalim ng Office of the Mayor, at kailangan lang pong tulungan ng ating mga LSWDO upang sa patuloy po na maibigay nga po yung mga programa para sa ating mga seniors. So malaking hamon pa po ito na ma-implement ho natin ng mas maayos ng tama yung pag-establish ho ng OSCA natin.
At tungkol naman sa mga programa, dahil wala na yung fixed na 1% na pondo sa ilalim ng GAA, no? Paano naman ang mga programa ng mga LGU? Ay paano namang nasisiguro ng DILG na napapatupad ito? Lalo na yung mga programa para sa ating mga senior citizens. Opo. Nabanggit ko po kanina, no, na yung programa po ng DILG, yung ating Seal of Good Local Governance, Yeah, o yung yung mas seal. kilala po bilang SGLG, parte po ng indicators nito under the Social Protection Governance Area is kung nakapag-alat po ba yung ating mga LGUs ng pondo para sa mga nakakatanda, no. Kapag wala ho silang allocated fund for this, no, mahihirapan po silang makapasa sa SGLG natin. Pero hindi lamang po ito yung goal, no. Hindi lang po yung pagpasa sa SGLG yung kailangan na target, yung goal natin. Ang pinaka main goal po natin dito is mabigay talaga yung nararapat na programa para sa kanila. So hindi lang ho ito subsidy, hindi lang ho ito pension, kundi yung mga tangible programs, no, na makapagbigay ng ginhawa sa kanila, sa ating mga lolo't lola, no. So hindi lang po sapat na nagbibigay tayo ng mga pera sa kanila or mga subsidy, mga cash gift. Kailangan ho nila ng opportunity, employment opportunity kung malakas pa yung ating mga lolo't lola. Yan. Kailangan Pwede po ang pang ating magano. LGU ay aktibo and Yeah. proactive po sa pagbibigay ng mga opportunity sa kanila kung saan pwede pa po nila ma-exercise yung kanilang mga kakayanan, kaya pa po nilang maibigay yung maging parte ng nation building po natin. Kasi may mga programa ang DOLE tungkol diyan, Opo, katuwang po dyan yung peso, no? Kaya mahalaga po na empowered po yung ating mga OSCA dahil kailangan po in partnership sila with the PESO office sa LGU, no? Nang sa gayon, kung sino man merong mga senior citizen na kailangan ng trabaho, pwede ho sila makipag-ugnayan sa PESO office kung meron bang opportunity for them. No? Napaka-importante talaga, no, Mr. Emma, nitong mga OSCA natin. At alam din ng DILG kung meron bang mga ordinansa sa mga rehiyon na pwedeng tularan ng mga ibang OSCA tungkol sa bukod sa national benefits na merong mga tulad ng birthday cash gifts, libreng sine, libreng parking. Ano pa ba ang pwedeng tularan ng mga ibang OSCA na ibibigay ng ibang OSCA sa ibang lugar? Opo. We acknowledge po, no? We acknowledge po yung pagiging aktibo ng ating mga LGU na sa pagbibigay ng mga cash gift and additional pension doon sa ating mga senior citizens, no? Pero meron din po tayong mga nalalaman, nababalitaan ng mga LGUs na proactive po sa pagpapasa ng mga ordinansa gaya ng mga employment opportunities, no? Meron po tayo sa Quezon City, meron din po tayo sa Muntinlupa na nagbibigay ng oportunidad sa ating mga senior citizens. Andyan po yung encouraging ating mga business establishment, mga employers na mag-employ ng mga senior citizen. Yan At kapalit po nito yung mga pagkilala, mga incentives, mga tax incentives tax incentives ang kapalit, At no? meron din po tayong mga ordinansa pagdating naman sa anti-elderly abuse dahil alam po natin na wala pa po tayong talagang batas, no, na nagbabawal or talagang overarching law pagdating sa anti-elderly abuse. Pero meron naman po tayong mga constitutional guarantees naman, no? Andiyan yung revised penal code natin. Andiyan din po yung mga vowsy kung sakali man na ang biktima ay ating mga lolo may akusado po yung kanyang partner. So papasok din po yan sa vowsy. Pero mahalaga rin po na ating mga LGU ay proactive, no, sa pag-i-issue ng mga ganitong klaseng ordinance na binibigyan nilang halaga at pinoprotektahan nila ating mga lolo't lola. At kasabay rin po nito, maganda rin pong i-take advantage ng ating mga LGUs, no? Yung pag-establish naman or pagpapasa ng mga ordinansa pagdating sa digital literacy, no? Dahil alam po natin na marami po sa ating mga lolo't lola ang nagiging biktima ng online scam, no? So ito po isang malaking problema. Kaya po katuwang po ng ating mga LGU, ng ating OSCA, kasama po ng ating mga PNP at iba pang DICT, no? DICT, yes po. Mahalaga po itong maging partner po para po mas maiwasan natin or makatulong po sa ating mga LGU at particularly sa ating mga OSCA na maturuan sila kung paano ba i-navigate yung mga systems, maturuan po sila kung paano po nila magamit yung mga current applications ngayon na nag-handle po ng kanilang mga pera. Particularly po, no, yung sa programa po ng NCSC, yung Expanded Centenarians Act. Ito po, nabalitaan po natin na ito po ay
kino-course through na sa e-wallet using iba't ibang Yeah, e-payment oo, system. So mm. mahalaga po na matutunan ng ating mga Yun. senior citizens, Mhm. ng ating OSCA, no? Mhm. Na yung pagdating sa digital literacy, ma-identify Mhm, po mhm. nila kung ano po yung posibleng scam Mhm, at mhm. ma-identify po nila kung ano po yung mga lehitimong Mhm, mhm. website na dapat po nilang puntahan lamang. Naku, makakatulong ang DILG dyan para maibaba sa ating mga LGUs kung ano man ang gusto natin para maprotektahan ang ating mga senior citizens. Opo. At yung batas na yan, yung RA 994 o yung Expanded Senior Citizens ay malawak at saka malinaw na nag-uutos din ng mga discounts at mga pribilehyo. Paano naman nagiging katuwang ang DILG at ang OSCA sa pagpapatupad nito sa antas ng barangay at ng munisipyo o syudad? Opo. Napakalawak po, no? Napakalawak ng Mhm. ibinigay na benepisyo Mhm. at pribilehyo ng RA 994. No? Mula po noong RA 7432. Mhm. Marami po pagdating sa edukasyon, Mhm. employment, social services, andyan po. Mhm. Health. Transportation at Mhm. health, andyan po sinama ng ating 994. Pero bukod po rito, dahil karamihan po nito ay mandato ng national government, no? Mhm. Nakakatulong po yung DILG at particularly yung LGU sa pag-implementa po ng mga discounts and privileges sa pamamagitan po ng advocacy campaigns, Mhm. no? Mhm. Ini-encourage po Na natin. napaka-importante. Yes po, napakahalaga dahil marami po tayong nakakalap na report na mga business establishment na hindi po nagbibigay ng diskwento sa mga Mhm. senior citizen. Mhm. So sa pamamagitan po ng advocacy campaign, especially during the renewal ng kanilang mga business permits, no, Ayan. ini-encourage po natin yung ating mga LGUs Mhm. na mag-conduct po sila ng advocacy campaign sa mga Mhm. nagnenegosyo at sa mga balak magnegosyo. Kailangan mabigyan ho sila ng awareness na once na kayo po ay pumasok sa negosyo, dapat po alam ninyo ano ba yung mga nararapat na diskwento para sa mga Mhm. senior citizen. Mhm. Mhm. At hindi lamang po sa kanila, no, even po sa ibang mga vulnerable sectors kagaya po ng ating mga persons with disabilities Yeah, mga at mga solo parents. disabilities. So dapat po sa mga business owners natin, aware po sila na once you get into the business, dapat alam po ninyo ano ba yung mga nararapat na pribilehiyo at diskwento para po sa ating mga senior Mhm. citizen. Particularly yung VAT exemption and then the 20% discount. So Yan. iba pa po dyan yung mga diskwento mula sa kuryente at iba po pong free Tubig. yan, kasama po yan. Opo. Sa ilalim ng Local Government Code, ano naman ang obligasyon na isang mayor o punong barangay sa pagpapatakbo ng OSCA hanggang saan ang sakop ng kanyang kapangyarihan sa pagpili ng mga opisyal na to dahil ang OSCA head ay napaka-importante at kailangan talagang may puso para sa seniors. Ang dapat na matalaga dyan at ang requirement pa ay talagang senior citizen siya. Kaya maiintindihan niya kung anong sitwasyon talaga na isang senior citizen. Tama po, Chair, no? Mhm. Base po sa local government code, ang ating pong mga LGUs, ang ating pong mga city and municipalities, at even our barangays, ay binigyang laya po, no, na magtatag ng opisina sa kanilang mga nasasakupan, no, sa kanilang LGU, base po sa pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Hmm. Pero malinaw po sa RA 9994, no, sa ating po mga bayan at lungsod, na kailangan po nilang magtatag, no, ng Office of the Senior Citizens Affairs na pinamumunuan po dapat, no, ng isang senior citizen, no, since ito po ay concerns ng mga senior citizens, so nararapat lamang po Na senior pa rin. Yan. Senior po ang mamuno dito sa opisina na ito. At malinaw po sa batas, no, na kailangan 3 years lang po. 3 years hanggang 3 taon lang po yung term ng isang senior OSCA head, no? Maaari lamang po ito ma-extend up to maximum 3 months at hindi po dapat wala po itong reappointment, no? So linawin po natin sa ating mga LGUs, especially sa mga OSCA head po natin, na hanggang 3 taon lang po yung term nila. Yes, yes. No? At wala po itong reappointment at maaari lamang po ito mag-extend up to maximum of 3 months. Ayon po ito sa RA 9994 at ng kanyang implementing rules and regulations. At saka Mr. Eman, meron siyang mandato na gawa ng mga plano, programa para sa mga senior citizens. Yan kaya ay nalalaman ng ating mga OSCA head. Opo, yan po ay mahalagang tungkulin, no, na dapat pong sinusunod na ating mga OSCA
Kasi hindi lamang po ito pagiging liaison or point of contact ng ating mga older persons or ng ating mga senior citizens. Mahalaga po na capacitated or may alam po yung ating mga OSCA head sa pagpaplano. Kasi sila po yung magpo-propose ng mga programa sa ating mayor, sa ating sanggunian. Ano ba yung dapat and akmang programa na dapat ini-implementa po ng ating LGU, particularly po tuwing ika-unang linggo ng Oktubre, no, kung saan sineselebrate po natin yung Elderly Week. So mahalaga po na hindi lang ho ito maging pag-alaala or observation, but kundi ito po yung maging avenue at venue po kung saan makapag-participate po yung ating mga senior citizen, ating mga lolo't lola. No? Kaya mahalaga po na ating mga OSCA head ay alam ang pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Kasi kami sa senior citizens, no, sa komisyon, nanggagaling yung ang pondo, nasa amin ang pondo para maipamigay sa ating mga milestone agers na 80, 85, 90, 95 at 100. Ang ating mga senior citizens na pag dumating sa ganyang edad, nagpupunta sa OSCA. Pero may mga OSCA, may mga report na sinasabi nila, naku, wala kaming budget dyan, wag muna kayong mag-apply. Sa ating mga OSCA, dapat malaman nyo na pag may dumating sa inyong mga senior citizens na 80, 85, 90, 95 at 100, kailangang asistihan nyo na at pa-applyin nyo na. Merong mga application forms na nasa ating mga OSCA. At nakakatuwa naman at ang ating DILG ay minomonitor naman pala ang mga ginagawa nating OSCA. Kaya lang, ang OSCA, parang nag-iisa yata siya sa mga opisina na walang kasama o staff na para makatulong sa ating mga senior citizens. Opo, ito po, Chair, ay isang malaking hamon sa ating mga LGU, no? Dahil sa batas po natin, malinaw lang po na sinasabi yung pagtatalaga o pag-establish ng OSCA at ng OSCA head. So, nasa kapasidad ho ng LGU kung paano niya po ito mas dadagdagan pa ng mga tao. Para maging epektibo, para no? mas lalo po maging epektibo yung ating mga OSCA. Dahil alam naman po natin, no, na yung concerns po ng ating mga senior citizens ay napakahalaga at napaka-critical, no? At hindi po ito mabibigyan na, hindi po ito ma-address kung sakaling hindi po ganoon ka-epektibo ating mga OSCA. Kaya po ang ating panawagan sa ating po mga LGU na suportahan po natin yung OSCA, no? Kung kailangan ng dagdag na tao, pagkatuwang ng ating mga OSCA head, tulungan po natin. At gayon din po nililinaw natin, no, sa pulisiya po ng NCSC pagdating doon sa cash gift, no. So yung mga issue po na wala pong pera ang barangay, hindi po, dahil po ito po ay direkta nanggagaling sa NCSC. Yeah, so ang kailangan po natin sa OSCA, once na may mag-apply po para sa Centenarians Act, no, doon sa 80 and then sa octogenarian, nonagenarian, i-facilitate po natin application dahil ang pondo po ay manggagaling naman po sa NCSC. So kailangan po natin silang tulungan kung ano po yung dapat at nararapat na tulong na kailangan nila. Yung OSCA head po natin ay dapat ibinibigay ito at tutulungan po sila. Okay, no. Paano naman hinihikayat ng DILG ang ating mga LGUs na maglungsad ng ito, maganda ito na na award, no? Senior Friendly Public Facilities, alinsunod sa Batas Pambansa bilang 344 or ang Accessibility Law. Marami sa ating mga seniors mga hindi na masyado makalakad, masasakit na ang tuhod, may rayuma, nakakain. Yan. Opo. Para silang mga sasabihin mo ng mga persons na with disability. Opo. Kapag naririnig po natin yung Batas Pambansa 344, no, or yung accessibility law, madalas po nating iniisip yung ating mga kapatid na may kapansanan o yung mga persons with disabilities. Pero hindi lamang ho sila ay apektado ng mga pasilidad na hindi po accessible. Yeah. Karamihan po na nangangailangan nito yung ating mga senior citizens. Seniors. No? Dahil hindi man po natin nilalahat, meron po tayong mga senior citizens na nahihirapan na po maglakad, no, hirap na po umakyat sa mga stairs. Pero ang ini-insure po natin, no, sa DILG, maging sa pamagitan pa rin po ng SGLG, dahil noong 2024 po ginawa po nating minimum requirement sa ating mga LGU, no, para kayo pumasa doon again sa social protection area, kailangan meron po kayong mga accessible facilities. At kasama po nito yung pagkakaroon ng available parking, no, yung mga handrails, no. Andyan din po yung mga ramps, kasama po yan sa mga requirements natin, dahil mahirap po, no, at
parte rin ho na titingnan dito, subject for the assessment, yung ating mga tertiary education, even mga health facilities. Kailangan po accessible po ito. Kaya mahirap po na sabihin nating para sa mga senior citizens sa ating LGU kung hindi po accessible yung kanilang mga facilities. So mahalagang malaman din po natin, no, sa ating mga LGU and especially sa mga OSCA na kailangan po yung mga opisina natin accessible. So mahirap naman po yung OSCA natin nasa taas pero wala hong elevator. No, mahalaga po na accessible yung ating mga opisina. Kung kailangan pong nasa ground floor, better ho para at least mas madali hong puntahan ng ating mga senior citizens. Mr. Eman, meron pang isang issue yung pagtatayo ng Senior Citizen Center. No, na kailangan siguro na ma-focus din ang ating mga mayors para magkaroon tayo ng Senior Citizen Center. Opo. Batay naman po sa resulta po nung ating 2024 SGLG, no? Meron na po tayong mahigit 1,400 na senior citizen center sa ating pong bansa, no? 1,400 plus na po yung ating senior citizen center na kung saan magagamit po ng ating mga senior citizens, na ating mga lolo-lola, kung saan pwede sila pwedeng magkita-kita, magsabi mag-meeting, ng kanilang mga hinaing. Yes, mag-usap-usap. Pwede rin po itong maging recreational na venue, no? Kung saan meron bang facilities ang mga SCCs na to na pwedeng gamitin ng ating mga senior citizen. Pwede rin po ito maging kung sakaling proactive po yung ating mga LGU, yung kanilang mga senior citizen center, pwede po nilang lagyan ng mga computers kung saan pwede po mag-aral yung ating mga senior citizen, no? Makatulong doon sa pinopromote natin kanina na digital literacy. Maganda talaga may center. Nabalitaan namin na ang Unified 911 ay isa ring prioridad ng DILG. Paano nito natutulungan ang ating mga lolo at lola? Lalo na yung mga talaga nangangailangan at nakatira sa mga na nag-iisa sa kanilang mga tahanan. Mga wala na mga kamag-anak na tumutulong. Isa pong malaking hamon yung sitwasyon po na gano'n na yung ating mga lolo at lola ay mag-isa. Ito po yung ayaw po natin na mangyari, no? Na ang ating mga lolo at lola ay naiiwan. Pero kung sakali man na dumating yung mga senaryo na ganyan, mag-isa po yung ating lolo at lola, kinakailangan po natin ng whole of community, no? Kailangan po natin ng tulong ng mga kapitbahay, no? Ng mga kalapit yun nga po, mga kapitbahay, para kung sakali man ang mga lolo at lola natin ay may mangyari, no? Andyan po yung ating Unified 911 kung na pwede po nating tawagan, no? Isang example po niyan noong nakaraang Mayo po, nag-post po yung sa ating pong DLG official page. Noong Mayo meron pong natulungan na isang 70-year-old, no? Nadala po siya sa pinakamalapit na ospital sa pamamagitan po ng tawag, no, sa ating 911. So ito po ay nangyari sa Bataan. So malaking tulong po yung ating Unified 911 at ito po ay libre. Hindi po kailangan na merong load as long as may signal po yung ating ang ating mga telepono. Meron po nasasagap na signal, maaari po sila tumawag sa 911. At kung sakali man pong ang mga report ay sa pang-aabuso, no, hindi na po kailangan na alamin pa kung sino ba yung dapat rumisponde. Sabihin lang po ano po ba yung sitwasyon, ano yung nangyayari, saan lugar, at bahala na po ang mga responders natin na ipadala yung mga nararapat po na tulong doon sa ating mga senior citizen. So mahalaga rin po na yung ating mga senior citizens ay marunong na gumamit ng ating mga telepono dahil dial 911 lang po at darating po yung tulong ng gobyerno po sa inyo. Maging policeman yan, BFP, or galing po ba sa barangay, LSWDO, lahat po coordinated po yan sa isang tawag lamang po. Kaya kung mayroong mga ganyan mga sitwasyon, kaagad tawag lang sa yan sa hotline na yan, Opo, sa 911. At kahit na anong kaso, kung halimbawa na kasong abuse, no? Pananakit, yan, ganyan. 911 na rin, bahala na sila kung paano nila aaksyonan. Opo, isa lang po ang point of contact natin, yung ating 911. So, ang gobyerno na po ang bahalang mag-coordinate kung sino po ba dapat yung umaksyon na opisina rito.
Pero meron po tayong mga existing na mekanismo kung saan pwede po tayo mag-report, hindi lamang po sa 911. Andyan po yung ating barangay, no? Pinakamalapit na frontline, no? Pinakamalapit na gobyerno sa ating mga senior citizens. Kung meron pag-aabuso, pwede po yung i-report sa barangay. Gaya po na nabanggit ko kanina, kung ito po ay may kinalaman sa kanilang mga asawa, pwede po yung i-report sa VAUSI, no? At kung ito naman Pwede po... din yung tawag din sa 911, tapos i-refer na kaagad yan Yes sa, po, sa opo. PNP. Pwede po na kung ang... May mga women's desk din ng PNP. Yes. Opo, tama po kayo dyan, Chair. Meron po tayong Women and Children Protection Desk sa ating mga PNP. So, ganun din po, dial 911 at ang tulong po ay darating po sa ating mga senior citizens. Napaka dali at sa tingin natin, mabisa yung ganyang isang tawag lang, marireach na yung kinakailangang tulong. At, bilang pangwakas, ano ang inyong mensahe sa ating mga OSCA heads ng ating mga komunidad? Unang-uno po, no, Chair, mahalaga pong malaman ng ating mga OSCA yung kanilang gampanin, no? Yung kanilang gampanin na tinake, no? Katuwang po namin kayo sa pag-implement ng mga programa para sa mga senior citizens. Kayo po ang point of contact ng NCSC, no, bilang implementing agency ng mga programa para sa mga senior citizens. At in-encourage po namin ang About LGU na mas palakasin pa yung mga OSCA nila, no? Bigyan ng mas suporta, bigyan ng pondo yung mga programa para sa mga senior citizens. At sa makabagong panahon po ngayon, dahil marami na pong mga emerging na cases, mahalaga po na yung ating mga OSCA ay capacitated at mahalaga po na yung ating iba't ibang ahensya rin ng gobyerno ay tinutulungan din naman yung ating mga OSCA. Hindi lang mang ho ang DILG, but even yung ating DOH, DSWD at iba pang mga ahensya ng gobyerno na tulungan. Kung meron ho kayong mga programa para sa mga nakatanda, ay tulungan po natin yung ating mga OSCA. At dyan po, marami pong salamat muli, Chair, sa pag-imbita at pinapaabot po namin mula sa pamunaan ng aming Secretary Juanito Victor Remulla, ang aming pong pasalamat sa inyong pong pag-imbita sa programang ito. Maraming salamat sa ating guest, si Mr. Emmanuel Burgos, representing the DILG, sa pagbabahagi na inyong kaalaman para maisulong ang kapakanan ng kababayan nating mga senior citizens. Muli po, maraming pong salamat, Chair. Muli, nakasama po natin si Mr. Emmanuel H. Burgos, Local Government Operations Officer 4, Bureau of Local Government Development, DILG. Huwag kayong aalis, mga ka-Golden Heart. Magbabalik pa ang ating programa makalipas ang ilang paalala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Magazine. 1278 AM. Anak, totoo ba tong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas? Fake news yan. Mali. Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit. Fake news yan. Mali. Nakita ko sa TikTok kanina. Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan. Fake news yan. Mali. Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online. Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwalaang source o kung ang kanilang account ba ay verified. Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito. Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito. Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahina-hinala ang website link nito. Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Magazine, 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nagbabalik ang Golden Heart, puso para sa seniors. Atensyon sa mga grantees ng Expanded Centenarians Act na 80, 85, 90, 95 at 100 years old. Good news! Dahil mas mabilis, safe at less hassle na ang pagtanggap ng inyong cash gift dahil digital o electronic fund transfer na ang ating pamamahagi sa buong bansa. Para sa buong detalye at proseso, panoorin po natin ito. Good news para sa mga grantees ng Expanded Centenarians Act na 80, 85, 90, 95 at 100 years old. Para matanggap ng mas mabilis at safe ang inyong mga cash gift, digital o electronic fund transfer na ang ating pamamahagi. Pumunta lamang sa official website ng NCSC para ma-download ang updated claim form. Pwede rin magtungo sa inyong OSCA o LSWDO para personal na makuha ang form. Piliin o i-check lamang sa updated claim form kung saan ninyo ito nais matanggap. Pwede ang bank account na ginagamit para sa GSIS, SSS, PIVAW, pension, o anumang savings account. Maaari din mag-open ng Land Bank Piso account. Pwede rin ng GCash, basta verified, o kaya sa pinakamalapit na Palawan Pawn Shop sa inyong lugar. Tandaan, dapat nakapangalan sa ECA grantee ang napiling bangko o GCash account. Matapos sagutan ng form, maaari na itong ipasa sa OSCA o LSWDO. Kalakip ang mga kinakailangan dokumento tulad ng PSA, birth certificate o national ID o digital NSC-ID, one whole body picture at bank verified deposit slip o printed screenshot ng GCash profile information. Hintayin ang notification o tawag mula sa NCSC Regional Office para sa confirmation ng transaction account at online crediting ng inyong cash gift. Sa lahat ng mga qualified grantees ng Expanded Centenarians Act Program, less hassle at mas mabilis na ang pagtanggap ng inyong ECA cash gift. Dahil sa digital o electronic fund transfer, kay bilis ng serbisyo, deserve na regalo, diretso sa inyo. Para sa amin, mas okay yun eh. Kasi at least less stress, mas nakaka-conserve ng time, kumbaga hindi ka na mag-aalala. Kasi basta kailangan lang ay talagang pag na-process, ay automatic na maaasahang nandoon. So para sa amin ay mas okay yon. Mas okay yon para sa nanay ko. Mas gusto ko na lang sa BPI kasi delikado rin at saka mahirap yung pera na hawak din Digital? Digital talaga. Oo. Anyway, naman kung something goes wrong, maano mo naman, matrace mo naman. If we can distribute their benefits digitally, they don't have to go to the distribution center wherein maglinya sila. So, kumbaga, napahirapan natin sila. So,
if we can distribute it digitally, our beneficiaries will be getting their benefits very conveniently na, hindi necessarily maglinya pa, ganun. Hindi ba ba't mas mabilis na ang ating cash gift distribution, mga ka-Golden Heart? Paglilinaw lang na ang mga nakapagpasa na ng dating claim form, hindi na kailangan pang magpasa muli ng panibagong application. Lahat ng mga nauna nang nagsumite ay pinoproseso na ng ating mga regional offices. Kaya hintayin na lamang ang tawag para malaman po ng ating mga staff kung ano ang inyong preferred mode of transfer, gaya ng bank savings account, GCash, verified account, o active mobile number para sa Palawan Pawn Shop. Makakaasa kayo ng NCSC ay patuloy na pagagandahin at pabibilisin ang mga serbisyo para sa ating mga mahal na senior citizens. Bahagi ito ng patuloy na pagsusulong ng digitalization at e-governance sa bagong Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung saan mas efficient, accessible at mas maayos ang paghahatid ng mga serbisyo ng pamahalaan sa bawat Pilipino. Asahan nyo na sa digital o electronic fund transfer, kay bilis ng serbisyo, deserve na regalo, diretso sa inyo. At para sa iba pang mahalagang impormasyon, narito ang Senior Spotlight News. Mas paiigtingin pa ng NCSC at ng National Anti-Poverty Commission Senior Citizens Sectoral Council ang pagtutulungan nito para mapalawak ang mga programa at serbisyo para sa mga nakatatandang Pilipino. Sa isinagawang pagpupulong noong June 10, ating pinangunahan ang dialogo kasama sina Acting Executive Director Ana Marie Calapit, NAPSI Undersecretary Mary Rose Villaflor, Sectoral Council Representative Salve Basiano, at 25-member council mula sa iba't ibang rehiyon. Inilahad ng konseho ang kanilang mga prioridad, kabilang ang pagsusulong ng Universal Social Pension Bill at pagsuporta at pagpapalakas ng NCSC. Tinalakay rin sa pulong ang mga ulat tungkol sa pagkakatanggal umano ng ilang benepisyaryo sa social pension for indigent senior citizens at ang kahalagahan ng mas mabisang serbisyo ng mga Office for Senior Citizens Affairs o OSCA sa mga LGU. Nilinaw natin na ang Social Pension Program for Indigent Senior Citizens ay kasalukuyan pa ring pinangangasiwaan ng DSWD habang hinihintay natin ang formal na paglilipat nito sa komisyon. Samantala, ibinahagi rin natin ang ilan sa ating mga accomplishments tulad ng matagumpay na pagpapatupad ng Community Tour Guiding Project na ire-replicate na sa Regions 3, 7 at 10. At bilang hakbang para sa mas matibay na koordinasyon, ang NAPSI ay isasama natin sa National Advisory Body para lubos sa makatulong sa pagpapalakas ng mga pulisiya at programa para sa mga nakatatanda. Nagbabalik ang Golden Heart, puso para sa seniors.
Para sa inyong katanungan sa mga programa ng NCSC, maaari kayong makipag-ugnayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita sa inyong mga screen ang contact information ng aming 16 na regional offices sa buong bansa. Ang lahat din pong ito, ating mga regional offices, ay may mga cellphone numbers para mas mabilis ninyong makontak ang aming mga opisina. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin sa aming official YouTube channel para mapanood ang replay ng ating programa. Good news sa mga taga-Pateros! Mas pinalapit na ngayon ang serbisyo ng pamahalaan sa mga senior citizens dyan sa inyong bayan. Dahil formal nang binuksan ang NCSC National Capital Region at ng lokal na pamahalaan ng Pateros ang Senior Citizen Center o SCC sa Santa Ana Multipurpose Building sa Pateros. Kasabay nito, nilunsad na rin ang kauna-unahang NCSC Satellite Office sa Metro Manila na inaasahang magbibigay ng serbisyo sa mahigit 10,000 senior citizens sa bayan. Tara at silipin natin ang Pateros SCC. Panoorin po natin ito. Tayo ay nagpapasalamat sa efforts ng ating regional office sa NCR sa pamumuno ni Regional Director Anthony August Balute at maging kay Pateros Municipal Mayor Gerald S. Herman. Nasa 700 pang bayan at munisipalidad sa buong bansa ang bibigyan pa natin ng suporta para madagdagan pa ang ating mga pasilidad. Layunin ng SCC na ilapit sa mga nakatatandang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang legal at medikal na tulong, skills development, livelihood opportunities at mga mini job fair. Bahagi ang inisyatibong ito ang mas malawak na programa ng NCSC na magtatag ng accessible at community-based senior citizen center sa Pilipinas para sa lumalaking populasyon ng mga nakatatandang Pilipino. Maraming salamat po sa ating naging panauhin ngayong araw at sa masusugid nating mga tagapakinig. Magkwentuhan at samahan niyo muli kami sa Golden Heart, Puso para sa Seniors. Dito lang sa Radyo Magazine, every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon para sa iba pang mahalagang usapin at talakayan. Ito po ang inyong lingkod, Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Nagpapaalaala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older persons. Magandang araw po, mga ka-Golden Heart. Happy Friday! Alas 2 na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay.
Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas 2 na, Golden Heart na!